Summary of the forensic analysis we have done on the SIC revocation order against Sitaw. Is the SIC revocation of Sitaw's e-commerce license justified? Yan po ang sinasagot doon sa ating dissection sa revocation order ni Securities and Exchange Commission against Sitaw. Ito po yung Sitaw business model. Sitaw is a retail business using the dropshipping model. Sitaw provides the product inventory, marketing, logistics, customer support, integrated services. Siya na po ang gumagawa lahat. Tayong mga sellers ay nag-contribute yung manpower to process the order. So yun po yung effort natin, processing the order by paying for the cost of the item na in-order na ni customer. Sitaw sellers are not investors. They are online entrepreneurs. No minimum and maximum capital required. They can go in and out of the business anytime they want. So, ganun po siya kasimple. Wala pong nakataling mga kondisyones. Ang gagawin lang, sundon lang yung paano patakbuhin yung negosyo. Libre ka na pumasok. Kung gusto mong kumita, pwede ka ring lumabas after malaman mo kung paano siya patakbuhin. Just to satisfy your curiosity. At least, ngayon kung sa tingin mo viable talaga siya, pwede kang tumagal. Wala ring limit hanggang kailan ka tatagal doon. Sellers don't expect guaranteed profits from other people's efforts. Ibig sabihin po, ang seller yung nag-effort in processing the order na nandyan na nga, babayaran mo na lang yung unit cost ng product, which include yung payment for the marketing, logistics, customer support, integrated services. Factored in na lahat yan. Simplified, seamless yung procedure. Hindi siya magulo. Hindi kagaya sa ibang platform na ikaw pa yung mag-stock, ikaw pa yung maglagay ng iyong sariling inventory. Ibig sabihin, ikaw yung mag-import ng mga products from sa China. Tapos, marami kang babayaran sa platform. Marketing ads, promo, yung mga may bayad pala yon, yung mga coupons, may mga charges doon pag nagamit na. Logistics, binabayaran mo rin. Tapos, yung inconvenience sa logistics is maghihintay ka kailan lumating yung logistics para pick upin yung product. Ibig sabihin, wala kang ibang magagawa until na pick upin yung product mo. So, yung iba, may option ka na i-drop in. Ang problema doon, pag walang available sa iyo na drop-in service, maghihintay ka talaga. Sitaw algorithm limits exposure of low OPR stores. So, logical ito kasi wala namang puhunan masyado. So, i-limit na lang din yung exposure ng mga tindahan na yun. Tapos, i-assign din ang mas maraming order doon sa mas mabilis mag-process ng order. Usually, yung mga matataas na capital. To maintain highest platform fulfillment rate possible para hindi masira yung reputation ni Sitaw sa kanyang mga customers. Sitaw fulfills all unprocessed orders of the sellers. Siya yung sasalo. Pag hindi na-process ng mga sellers yung order, walang complication. Siya lang ang sasalo doon. It requires at least 55% monthly OPR para pumasa sa evaluation. April 2023, SIC began receiving inquiries about individuals, groups soliciting money on behalf of Sitaw. Pero wala siyang evidence na pinipresent. Sinabi lang niya na may ganong nangyayari. Ang problema dito, wala namang written policy si Sitaw to solicit money from anybody, including doon sa mga new sellers. Prospective buyer can't find the store because link posted in the SOCMED is not linked to the store of a specific seller but to a seller registration page. So, ibig sabihin, nagpa-pretend si
SIC na hindi niya alam na kung affiliate link ba yun. Ang expectation niya is product link, tapos makikita mo yung seller identification. Primary customers, ito naman ang rebuttal natin. Primary customers are not local. No need to post product links in the social media platforms. Integrated inventory assures high quality products. In-explain na natin to during the dissection. It negates the need to look for specific seller or for quality assurance. Now, sa ibang platform, hinahanap din natin yung mga quality stores, stores for quality products. Kasi importante natin na ma-source talaga from the actual yung mga official stores ng mga branded products. Dito, isa lang ang supplier ng product si Sitaw lang. So, illogical na yun, irrelevant na yun na hanapin mo pa yung saan nakapangalan yung tindahan na yun. Pinag-isa na lahat ito Pinag-isa na lahat ni Sitaw. Ang algorithm niya is i-distribute na lang niya yung na-receive na order for a particular item doon sa mas mabilis, pinakamabilis na mag-process. Yung mahina, controlled masyado yung pagbigay, pag-allocate ng orders. Kasi kung hindi niya i-control, palaging babagsak sa evaluation yon. Bold conclusion without definitive basis. Clearly, the buying and selling of products and to act as an e-commerce is not present in Sitaw's business operation. Hindi niya nakita. So, paano niya makita? Hindi naman siya sumali as a seller. Nakikinig lang siya sa sumbong sa kanya ng isang vlogger. Sitaw is apparently the one who pretends to be the buyer in every registered seller and manipulates each seller's dashboard. So, siya na lang ang gumawa ng incriminating scenario against Sitaw. Kasi, yun ang objective niya na ma-justify niya yung revocation order. Pinaghirapan niya ito na mag-isip kung paano niya i-justify yung revocation order. Now, kung ano man yung motibo niya, pinaka-main objective ng kanyang revocation order, malalaman din natin yan sa bandang huli. Rebuttal. Okay, ito yung rebuttal natin dito sa dalawang statements na ito. SIC can always buy any item in Sitaw's online platform. Wala pong pumipigil kahit kanino dito sa Pilipinas na bumili from the Sitaw's online platform to verify if there is indeed a product. Dahil pag ginawa mo yon, ma-prove mo na rin na si Sitaw ay may customer. Sino yung customer? Ikaw yun. Dahil ikaw yung bumili at that particular instance. SIC, blatant acquisitions versus Sitaw. Marami siyang sinasabi talaga guys. Maraming sinabi si SIC. Pero walang nakaback up na evidence. Lahat illogical. The scheme being offered by Sitaw is clearly in the nature of a Ponzi scheme where the profits or payouts shall be taken from incoming investors, sellers. So, gumagawa na lang siya ng kanyang mga baseless conclusions. Rebuttal. No seller has ever claimed to have paid beyond the cost of the product sold from the seller's own dropshipping store account. Wala naman tayong binayaran except doon sa discounted unit price ng product ni Sitaw. Tapos, regarding dito sa incoming, payout shall be taken from incoming investors, sellers. Si Sitaw po, nagbigay ng 3% sales profit commission payouts sa mga affiliate coaches, yung mga nagtuturo. Pero nanggagaling ito sa sariling funds ni Sitaw. Hindi po ito kinukuha doon sa incoming investor sellers. Wala ka naman makukuha At the moment na nag-register ka, wala pa namang order. Wala pang binabayaran libre nga yung pag-register ng mga sellers. Sitaw selling unregistered securities. Hindi na nga niya na substantiate yung mga na previous statements. Nag-conclude siya na selling unregistered securities. Gross misrepresentation of what the corporation is doing to the great prejudice of or damage to the general public.
Sitaw is engaging in ultra-virus acts in violation of the revised Corporation Code. Ibig sabihin po nito, yung term na ultra-virus is Latin for beyond the powers granted to new Sitaw Corporation license. Sitaw is committing investment fraud. Hindi na nga siya investment, lalo nang hindi siya fraud. Pero ito yung sinabi ni SEC. Kasi determined siya talaga na i-revoke yung license ni Sitaw. Ito yung rebuttal natin, isang salita lang to. Sellers are actually happy. We are actually happy counting our profits, which some of us even posted wallet snapshots sa SOCMED, Yung profit na yun, we can withdraw it anytime we want. Yun ang actual experience ko. Sa tingin ko, yun din yung actual na na-experience nyo. However, most of us decided to reutilize our returning capital and profits para i-process yung pending orders. Para umikot talaga lahat ng pera natin continuously. Now, para sa kaliwanagan ng lahat, pati na si SEC, ito po yung key differences between Sitaw and investment companies, pati na yung bangko. Sellers are not guaranteed a profit after a specific time frame. Wala siyang specific time frame. Okay? Hindi tayo garantisado na kumita kung maglalagay tayo ng pera doon sa wallet natin. But in the moment na pinaprocess natin yung order by paying for discounted unit cost of goods or item na nandoon sa order ni customer, ang profit po is already realized in that moment dahil po ang binabayaran natin is discounted cost of goods. Yung discount na yon, whatever the discount is, 7%, 8%, 12%, yun na yung kita natin. Yun na yung profit natin. Hindi na tayo naghihintay. Na-avail na natin from the moment binayaran natin yung item na yon para maipadala na doon sa customer. Indeed, the seller only spends their capital when a customer has already placed an order. Wala tayong sinasayang na capital dahil may order na, pending order na siya. Eliminating the risk of wasted funds on unsellable inventory. Sa actual na tindahan, hindi lahat ng inventory mo nabibinta kasi namimili ang customer. Kung maganda yung brand, kung quality ba, tapos hindi ba siya mahal. Dahil hindi lang naman ikaw ang nagninegosyo sa isang lugar. Pero dito, lahat ng pinaprocess mo ay may order na. So wala kang masasayang na pera talaga. This just-in-time approach optimizes cash flow and minimizes financial risk for the sellers. Kung pupunta ka sa isang brokerage, stock exchange, hindi mo maramdaman to. Sugal talaga lahat doon. Either mananalo ka or matalo sa iyong investment. Dito, panalo ka palagi. Kasi may order na naghihintay. The moment i-process mo yung order, panalo ka na. Hindi ka na maghihintay sa effort ng iba for a specific time frame. Malaki talaga yung pagkakaiba. Pero pilit na ipinasok sa investment contract si Sitaw sa mga lahat ng statements ng Securities and Exchange Commission para ma-justify yung kanyang revocation order. Whatever motivation that agency of government has. Ang lahat po na pumapasok na pera natin ay nanggagaling sa bank account natin or sa anuman yung payment services na ginagamit natin. Papasok dito sa Sitaw Wallet. Ito po yung karakteristik ng Sitaw Wallet. Transactional only, hindi siya investment. Ang purpose po is for managing real-time payments of ordered products. So may order ka na, babayaran mo na lang yung in-order na item. Other business expenses. Ito po yung withdrawal fees. Yun lang naman ang binabayaran natin Kasi dito sa ordered products, kasama na dyan yung marketing, logistics, and customer support. Doon para sa customer na bumili. Ang other business expenses, yung withdrawal fees, 300 pesos yung maximum.
Individualized dropshipping store. Ito yung characteristic ng Sitaw dropshipping platform. Kanya-kanyang seller, kanya-kanyang account. Receiving revenues, ito yung sa Sitaw Wallet. Diyan din, hiwalay ng mga revenues natin lahat. Tapos yung maiipon doon sa wallet balance, pwede natin withdrawin lahat or portion of it kung malaki yung mga returning sales revenues. Tapos merely putting money in an online wallet doesn't earn interest or profit. Kahit patagalin mo yung pera dyan sa wallet balance, wala pong mangyayaring interest dyan. Now sa overall business with Sitaw, mataas yung margins. Tapos, ito unique pa ito. When shipment fails, kung yung pagpadala po ng product sa labas ng bansa ay hindi successful dahil sa mga problema along the way, pwede natin ma-recover yung puhunan natin doon sa product na yun. Bakit? Kasi ang supplier natin isa lang din. Si Sitaw lang din. So, ibalik ni Sitaw yung payment natin doon sa product. At wala tayong babayaran na cost ng logistics kasi nga nandoon na sa pagbayad natin eh. So, malinis yung negosyo ni Sitaw eh. Malinis yung pagka-design niya. Wala kang maitanong na negative sa kanya. Now, kung dito ay real-time payments doon sa produkto ni Sitaw, pag pumasok ka sa bangko, time-bound lahat ng deposito mo doon. Kung gusto mong kumita ng pinakamataas na kaya nilang ibigay na interest. But, hindi po siya mataas. Lower profit pa rin siya compared to Sitaw. Gaano ka low? O kung may 4% ka lang doon na profit. Kay Sitaw, sa isang buwan, hindi lang 4% yung kikitain ng pera mo. Tapos, part of a common enterprise. Dito sa atin, sa Sitaw, individualized dropshipping store account. Ang common point lang natin ay yung platform ni Sitaw. Pero hindi ibig sabihin doon, pinagsasama lahat ng pera natin. Maliwanag naman yun eh. Hindi naman biglang nawala yung pera natin tapos sasabihin na lang, nandito na sa freezing account. Wala pong ganong algorithm doon sa platform ni Sitaw. Only by processing an order, saka mapunta sa freezing money yung pera natin. Pero dito, once mag-umpisa ka mag-invest dito, nasa freezing money na yung pera natin. Ilagay natin sa analogy ba? Freezing money ka na for the next 30 days, 6 months, or 1 year. Tapos, expect lower profit from the efforts of others. Ito po yung classic definition ng investment. Pinagsasama lahat ng pera, tapos sasabihin na lang sa'yo, ito lang yung kita natin. Expect lower profit from the fixed time frame money is held. Not withdrawable within fixed time frame. So within the predefined time frame, hindi mo siya ma-withdraw eh. Parang sa kanila yung pagpira talaga. Malayo yung characteristic. When the bank crashes, money is lost. Dito, na-recover mo yung cost of goods na binayaran mo. Pero sa bangko, pag nag-crash yung bank, marami talaga mawawalan ng pera dyan. Bakit? Kasi ang insurance is 500,000 lang per depositor. Kahit mayroon kang 100 deposit account dyan, ang insurance is per depositor, not per bank account. Hindi halata yon. Akala ng depositor, lahat ng accounts niya, separate yung mga depositors doon. Hindi po. Kung iisa lang yung pangalan, may common depositor's name doon, yun lang yung makareceive ng 500,000. Hindi per account. Kaya yung iba, nag-invest na lang sa real estate. Yan po. Shipment duration is variable and not time-bound. Okay, dapat liwanagin natin ito. Kasi maliwanag naman yung pagkakaiba eh. Dito kasi sa shipment duration, the Securities and Exchange Commission is implying na yung pagbalik ng pera natin is time-bound. Hindi naman eh, kasi variable nga siya. Pag sinabing time-bound, fix yung length of time na naka-hold yung pera natin. Eh dito, pag halimbawa na-deliver within the first week, pabalik na yung pera mo 2 days after. Kasi may processing sa financial eh. At saka meron pa palang 3 days na option si
buyer na mai-return yung item. Pero usually, dahil high quality nga, hindi nangyayari yan. Shipment and delivery times are not fixed. Shipment duration, 15 days or less. Profit is earned the moment order is processed. Freezing money paid by customer is necessary to protect the customer's interest from failed shipment or bad product condition. In addition to this, yung freezing money po ay nagprotekta rin sa seller para yung payment niya is already captured or secured dahil sa kung ang gagawin is hindi muna hawakan yung payment, what if yung customer after receiving the item ay bigla na lang maglaho? So kawawa rin yung seller. So kailangan muna ilagay sa escrow account ng tawag doon eh. So yan po ang purpose ng freezing money. It protects both the seller and the buyer from any potential fraud. Freezing money is common in all online marketplaces. Kung may seller account ka sa Lazada or sa Shopee, bago mo ma-receive yung payment ng customer, naka-hold yan. Kailangan mo na hintayin na ma-deliver within the week, tapos another 7 days minimum para bigyan yung customer na yun ng time para masuli niya yung item kung kailangang isuli. So, ibig sabihin, hindi mo makukuha yung actual payment ng customer kung hindi mag-lapse yung mga parameters na yun, na 2 weeks. May delay po ang pagka-receive ng actual na pera. Pero para kay SEC, that's an investment time frame. Makita mo yung deliberate na panluloko. When shipment fails, purchase money is preserved. So, yun po yung napag-usapan kanina. Sa investment house, time deposit is time-bound. Time frame, 30 days, 60 days, 3 months, 1 year. Yun po, yun Iba't iba yung interest rates dito. Profit is earned after fixed time duration and from the efforts of others. Sila yung nag-effort dito, saan nila ilalagay yung mga pera natin. Fixed minimum amount, sa experience ko, 500,000 yun. Fixed time frame that money is held is as an investment. So may fixed time frame. Hindi mo pwede withdrawin yung pera mo. When the bank crashes, money is lost. Insurance bank deposit is 500,000 per depositor, not per account. So ito po yung analysis and conclusion natin. The SEC is attempting to portray sitaw as an investment scheme but failed miserably. Kaso mataas yung mga pride ng mga yan, hindi basta-basta nababaliktad. May pride yung mga tao dyan kasi nasa position sila of authority. Despite the 6 extensive citations of the Corporate Code of the Philippines and accumulated jurisprudence, these references fail to substantiate their baseless and illogical accusations against sitaw. Maliwanag po yun. The 6 justification for revoking sitaw's license can at best be described as purely speculative and the product of a creative yet potentially malicious mind. It is concerning that the SEC is encouraging disgruntled sellers seeking assistance in recovering their capital to present any evidence they can gather against sitaw. Ginagamit pa yung mga natamaan sa kanilang maling desisyon na mga sellers para magsampa ng kaso against sitaw. This approach appears to be an attempt to bolster the SEC's untenable position rather than a true desire for a meaningful public service. Nakita mo yung corruption, maliwanag siya dito. Merong manipulation attempt to manipulate the victims, not by sitaw, but the victims of the SEC's issuance of its revocation order against sitaw. Tayo yung collateral damage dito. At gagamitin tayo sa pagdiin pa kay sitaw. Money in escrow or freezing money is to protect the customer that the shipped goods arrive safely and of good quality. It also assures the sellers that payment is secured, ready to be released once delivery is confirmed. Money in escrow or freezing money doesn't earn additional profit for the seller.
Profit was already realized from the moment the discounted cost of goods was paid by the seller. The release of frozen money from escrow follows the completion of a shipment in a buy and sell transaction. Simpleng buy and sell lang ito and not the completion of a time-bound investment. Malayo po ang comparison. Malayo ang comparison guys between time-bound investment at saka yung sa buy and sell. Lalo na malayo yung comparison between the income of both types of transaction. SEC is ignorant of the function of a virtual wallet in e-commerce platform. We can go even further to claim that SEC is probably ignorant of the existence of that virtual wallet in all e-commerce platforms. Hindi niya na-mention ito Depositing money into an online wallet within a dropshipping platform does not typically constitute an investment contract. Its purpose is primarily used for managing payments. Para lang ma-schedule natin yung payments natin related to transactions, real-time transactions ito. Including receiving sales revenues, doon din ipasok yung nirelease from escrow or from freezing account. Dito rin i-release ni Sitaw. For covering business expenses, yun na nga, yung cost of goods, saka yung withdrawal fees. Yan yung expenses natin sa negosyo na ito. Ano yung gamit? Funds deposited into these wallets are usually intended for immediate use in purchasing products and services within the platform. So, cost ng products, kasama na rin yung cost ng services. Yung marketing, logistics, and customer service. Customer support para doon sa actual na buyer. Rather than being invested for profit, hindi naman kung nag-earn ng profit yung wallet, kagaya ng sinabi natin kanina. Users maintain control over their funds for operational purposes, which does not align with the characteristics of an investment contract. Maliwanag na maliwanag ito kung seller ka ni Sitaw. Pero kung nag-speculate ka lang from the outside looking in, lahat ng papasok sa imagination mo, pwede ka maniwala, imagination mo yun Pero hindi objective investigation yon. This functionality is more transactional than investment-oriented. All e-commerce platforms feature e-wallet for transactional purposes. Receive refund, kagaya sa experience ko dito sa Lazada. Lahat naman tayo nakaka-experience yan. Mag-choose ka between papasok sa e-wallet nila or idiretso yung refund doon sa credit card or debit card mo. Ang napansin ko guys, later on, pag ipapasok mo siya sa credit card mo ulit, ibalik siya doon, may charges pala yun, mga 250 pesos. So lugi ka. Halimbawa, ang ini-expect mo na 1,000 piso refund, marireceive mo 750 lang. Kaya mahirapan ka mag-accounting Pag tinitingnan mo, saan na ba yung refund ko? Yan pala may deduction. Kaya naiiba yung actual na pumasok doon sa credit card mo na refund. So, pwede siyang gamitin sa pag-receive ng refund na pwede rin gamitin for future payments. So, yan yung ilalagay sa checkout page. Nandoon yung amount ng wallet mo. Kasi doon nila unang i-deduct yung payment mo. Wallet balance within Sitaw. Sitaw's wallet balance, ito yung nasa ito yung transactional yung nature. It's not a form of investment as it doesn't earn any income by itself. Paulit-ulit natin itong i-explain talaga para maliliwanagan si SEC. Leaving money in a virtual wallet for any period of time doesn't earn an interest. How could Sitaw system compute for wallet balance interest gains? Paano niya i-compute yun kung ang amount is constantly changing all day long? Nagbabago siya constantly even within a particular day. Kasi may papasok na galing doon sa freezing account, papasok doon sa wallet balance. So, yun, pag nag-process ka rin ng order, so bababa na naman siya. Tapos maya-maya may papasok na naman na returning sales revenue mo. So,
Mahihirapan yung algorithm ni Sitaw, so bakit niya gagawin yun? Mauubos yung processing power ng CPU. Lahat po ng system may limit po pagdating sa processing power. Hindi na ito pagkaabalahan ni Sitaw nang gagawa pa siya ng separate algorithm para dito. And besides, it doesn't serve any logical purpose kasi nga ang nature sa e-wallet is transactional. Real-time transaction only. Hindi siya time-bound. Kahit gagamit ka ng AI dito, mahirapan. Dito nga sa AI na ginagamit natin ngayon, may delay. Lalo na pag ganito, 200,000 sellers, 300,000 sellers. Ipaprocess niya every second yun na nagbabago yung balance. So napaka-illogical, ano? Pero walang ganyang pag-iisip si SEC. Hindi natin na nga alam kung may background sa e-commerce itong mga regulators na ito. Paano mo ma-regulate yung isang sector ng negosyo kung wala ka namang experience doon? Virtual wallet, balikan ko lang yung guys ha. Wala kang experience doon kaya hindi mo na kilala yung affiliate link. Imagine affiliate link lang, hindi mo pa alam. Hindi ka nag-expect na pupunta pala yun sa seller registration page. So nandoon yung manipulation Maliwanag sa atin yun. Virtual wallet balance is used to pay for the cost of goods in a customer's order and to receive customer payment held for the entire duration of the shipment. Yan yung sinabi natin kanina. When product received by the customers is damaged or defective, Sitaw shoulders the cost of goods as being the supplier of the product sent to that customer. Sitaw will return the seller's payment for cost of goods in case of unsuccessful payment. So, grabe ito. Dubli-dubli na yung explanation dito. Kabilaan na Sana naman may ma-pick up dito si SEC. No? Kahit kunti lang. Historically, who has done any financial stresses or tensions in the country? Dito, tingnan natin. Objective analysis ito Saan ba nanggagaling yung mga financial stresses? Sa mga tao ba? Or somewhere else? Money laundering, saan nanggagaling? RCBC Bank Manager Maya Digito. Ano nangyayari sa individual na ito? Sila lang ang involved sa ganitong mga problema. Multiple video bank hackings. Unauthorized deductions in bank deposit accounts. Sinong gumawa nito? Hacker from the outside pumasok? Or nandoon na sa loob? Ang ginagawa daw dito guys is parang scraping. Hindi ko maisip ngayon yung actual na term. Kukuha sila ng maliit na amount for every bank deposit account. Parang shaving. Tatapyasan yung bawat account. Halimbawa, random number, Iba-ibang, kasi pwede iprogram yan random number between certain amount, 350, basta mga random number siya para hindi mahalata yung may deduction ka pala sa bank account mo. Gagawin nila ito sa hacker, gagawin ng hacker doon para against sa lahat ng bank account. Tapos, lahat ng na-deduct sa mga accounts na yon pasok sa panibagong account. So, ganito po ang nangyayari. Within sa BDO ito na may yung isang bank account nagugulat siya, bank depositor. Umabot ng 2.something billion yung pumasok sa account niya. At siyempre, Pinoy naman tayo, takot tayo sa pera. Ni-report niya na hindi ko pera ito. Takot siya baka makulong siya na pagkamalan na siya yung gumawa ng distortion na yon sa banking system. So, again, hindi galing sa regular bank depositors ang mga pangyayaring ito. We are not the usual suspect, in money laundering schemes or bank hacking. So why prevent Sitaw sellers' money from being deposited into their long registered and KYC'd bank accounts? Illogical talaga Bakit ang reaction ng BSP is, wag mo na i-process ang pag-deposit ni Sitaw? Domestic, accounts Ang huwag i-process, yung papalabas ng mga pera. Ibig sabihin, Sitaw is trying to escape na with his loot from the victim sellers of Sitaw. Yun dapat sana, specific yung pagbantay na hindi makalabas yung pera ng mga sellers palabas ng bansa. So dito, lahat ng transaction ni Sitaw, lahat na pag-deposit niya dito sa mga account natin, hindi na magagawa.
At dito nag-umpisa yung nagiging scam na si sitaw sa mata ng mga sellers. Dala na rin ng pag-uudyok ng mga outsider, trolls dyan sa mga sitaw groups, no? May iba dyan hindi naman, imagine pagtatawanan ka, nawalan ka ng pera. Hindi na yan normal na tao. Hindi na yan normal na sitaw seller. Insider trading is the way of life in the Philippines according to Senator Serge Osmeña. Ito naman doon sa investment houses, stock trading brokerage. Sabi niya, insider trading, normal na yan sa Pilipinas. So again, hindi naman tayo insider traders. Sumubok tayo ng trading pero hindi tayo insider. Nag-trade tayo from the outside. Nag-a-analyze ng mga graphs ng mga gumagalaw na graphs kagaya ng background natin dito sa ating presentation. Ganyan yung mga nakalimutan ko na yung mga terms dyan, yung parang mga poste-poste. May meaning, may definition yung poste kung anong forma. Mayroong vertical line tapos sa gilid niya malapad na bars. May mga yan definition yan guys, hindi yan ordinaryo na drawing lang. May characteristics siya na pinapakita. Who needs a secondary license? So, para sa ating kaliwanagan din, sino ba talaga yung nangangailangan secondary license? Ito po, investment houses, brokerage, investment companies, mga bangko rin yan, lending companies, yan, familiar yung mga sellers dyan. Kasi yung iba dyan kumukuha ng kanilang puhunan. Hanggang ngayon, binabayaran nila yon kahit hindi sila kumikita na sa sitaw. Financing companies, pre-need, investment advisor, crowdfunding, non-stock organization, credit rating agencies. So lahat pala ito. So dito po sa listahan na ito, wala po tayong nakikitang e-commerce platforms dito na nangangailangan ng secondary license. So paano titingnan dapat si sitaw? Technology is the actual solution to a lot of real-world problems. In the case with Sitaw, the company has maximized the use of technology in making e-commerce more accessible to low-capitalized entrepreneurs. Ginawa niyang madali na makasali yung mga maliliit na negosyante. Dahil sa usual format, mamumuhunan ka talaga para magkaroon ka ng inventory of products. Naglalagay ka pa ng sarili mong brand para lang maproteksyonan mo yung interest mo. Yun po yung purpose ng branding Kasi yung produkto sa China, halos magkamukha siya pagdating dito. What if kung sino-sino na lang ang mag-claim ng warranty repair, warranty refund, hindi pala binili sa tindahan mo. That is why na dapat may branding ka para makita doon, sa akin pala yung brand, aking obligation na mag-provide ng customer support. Before Sitaw, access to e-commerce business is exclusive only to adequately capitalized individuals. So, yun na nga. Sitaw is a Chinese attempt at helping Southeast Asians ride the economic prosperity of the Chinese population. Hence the name of their parent company, BRICS E-Commerce Private Limited. So, yun po yun. So, nanggagaling pala siya sa BRICS E-Commerce, na naumpisahan noong 2013, nagkaroon na sila ng official format by 2017. So ano yung BRICS? Ang BRICS po is the acronym representing a coalition of major emerging economies. Ito po yung nag-umpisa, Brazil, Russia, India, China. Tapos later on, mga 20 years ago pumasok yung South Africa. Ang main purpose po nito is tapusin ang giyera sa Middle East. Stop all NATO perpetual wars in the Middle East at saka sa Africa. Napansin nyo, every time na papasok yung mga Western countries dyan sa mga lugar na yan, palaging nagkakaroon ng conflict. Terrorism, yung mga gano'n. Tapos, regime changes, tinatanggal yung mga presidente, yung mga leader sa mga bansa na yan.
Tapos later on, malalaman natin, biglang umalis yung mga military sa western side, sirang-sira na yung infrastructure ng bansa. Puro destruction ang ginawa doon ng mga NATO countries sa mga lugar na yon. At may purpose yan bakit nila sinisira yung mga infrastructure. Yun po yung pag-induce ng perpetual dependency sa kanila. Kaya na lang sa Africa, 500 years na sila dyan. Walang kalsada sa mga kanayunan. Ang kalsada lang na naitayo ng France doon sa mga bansa dyan sa Central Africa ay yung nanggagaling sa port papunta sa minahan. Yun lang ang kalsada doon na modern. The rest walang kalsada na simentado. So, kanino nag-serve yung kalsada na yun? Sa mga corporations ng France. Later on, nag-revolusyon yung mga military doon. Umabot na sila ng 5 na mga bansa na napatalsik na yung mga French military officers. So, recent lang yan. Mga last year ata yan nangyari. Last 5 years. So, another purpose po ng BRICS is to collaborate on economics, political, cultural, and security issues. Sa security issues po, palagi nilang sinasabi na they are anti-global terrorism. Yung salita po na global terrorism, it's a code phrase sa CIA, MI6, Mossad. Kasi yun yung organizer ng mga terrorism dyan sa mga lugar na yan, Africa at saka yung Middle East. Yan po ang mga information na receive natin from the whistleblowers po nang nanggagaling din sa mga intelligence agencies na yan. Establish the BRICS e-commerce working group ito na yun, e-commerce working group by 2017 ata to nangyayari. To enhance interaction between stakeholders, conduct research on how e-commerce could benefit MEs. So, ito na yung sitaw. Pero hindi lang sisitaw lang. In the future, maraming darating dyan na kakumpetensya rin ni sitaw. Pero sa ngayon, sitaw ang meron tayo. Sitaw Philippine sellers combined capital is estimated at 100 billion. Yan po yung estimate natin guys. Wala tayong dito. Papel dito from sitaw. In-estimate lang natin to. May nakita tayo na figures doon. Out of 3,000 mahigit, umabot ng 1.5 something billion yung total na receivable ng mga sellers sa refund. So kung i-project mo yan to 300,000, aabot yan ng 150 billion yung total. So inatras natin sa 100 billion. Kasi out of 300,000 sellers, i-divide mo siya ng 3,000 para magkaroon ka ng 1.5 billion. I-multiply mo yung 1.5 billion sa 150 billion yun. So, ginawa lang natin 100. So, yun po yung basehan natin. Yan yung estimated total combined capital ng mga sellers ng sitaw dito sa Pilipinas. Kasama na rin dyan yung OFWs natin. By January 2024 sa BRICS, in-approve nila yung entry ng Egypt, yung mga bagong members, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, and United Arab Emirates. Malalaking guys. Malalaking mamumuhunan ito. United Arab Emirates sa yung Saudi Arabia. So, over 40 countries have expressed interest in joining BRICS. Ang hindi maliwanag kung kasama ba tayo dito sa 40 countries na gustong mag-join sa BRICS. Sa panahon ng nakaraang administrasyon, active tayo dito na pumapasok-pasok. Nag-a-attend tayo ng mga dito. Mga summit, observer. Pero sa ngayon, wala tayong maririnig na participate tayo to any forum, any action from the BRICS, Hindi tayo wala tayong nababasa na mga balita regarding sa participation natin sa BRICS. This includes nations such as Bahrain, imagine Bahrain, parang din yan, UAE, Bangladesh, Belarus, Algeria, Bolivia, Cuba, and Kazakhstan. Ang mga picture na makukuha natin sa news doon is mga negative, itong mga bansa na to. Hindi po, progressive po yung nila.
May mga resources po ito, natural resources na hanggang ngayon hindi pa masyadong na-extract. Dahil they refuse to be controlled by US and European politicians. Ito po yung BRICS, represent 45% world population. So halos mga nangalahati na yung population dito sa BRICS Alliance. 37.3 global GDP. Hindi na ito updated Hindi tayo ang latest. Kasi pabagsak yung dollar, di ba? So baka malaki na yung contribution ng BRICS countries. Now, CETAW's full potential. Ganito po natin tingnan yung CETAW in the future. CETAW's innovative business model raises the bar on how e-commerce should be done worldwide. So, pag innovative yung business model mo, nakaka-survive ka sa future. Kung ano man yung competition na mangyayari sa dating na panahon, nandoon ka na, ready ka na. With enough time, it can surpass the size of all existing e-commerce platforms. Kaya, yung iba nagdududa, baka yung competition ni CETAW, yung mga existing platforms ay nagugulat sa kanya at nagnanais na siya ay pabagsakin. Yan po ang speculation ng ibang mga sellers. Na pwede rin ni CETAW malagpasan yung Amazon. Dahil yung Amazon, kailangan malaking puhunan dyan kung maliit lang yung puhunan na kailangan, pwede pumasok lahat na interesado magnegosyo online. Meron talagang probability na malagpasan ni CETAW si Amazon. Kasi kay TikTok nga lang hindi natin anticipate na pwede siyang humabol doon sa YouTube. To the point, gusto nang bilhin lang mga American oligarchs yung TikTok. Dinadaan lang sa mga investigation sa US Congress. Ganun po ang ginagawa nila. Iniipitin yung company para lumuhod, dumugo at sumurrender sa kapritso ng US oligarchy. CETAW's superiority over all other lies in how easy and inexpensive it is to open a seller's account and start a dropshipping business, even for the less capitalized and the less internet-savvy entrepreneurs. So lahat po pwede sumali dito sa interesado. The integrated system allows every seller to have more time to enjoy a higher quality of life than any other companies in the country today. Wala pong ibang kumpanya na nag-offer ng ganitong opportunity. Mataas yung quality of life kasi mas mataas yung income mo Saka, kunti lang yung oras na ni-require na trabaho. Kaya sabi ni SEC is, from the efforts of others. Ibinayaran natin yung efforts na yon dahil maganda na yung design, nandyan na lahat. Babayaran mo na lang ng konti doon sa kasama sa unit price ng goods ni CETAW. Ito po guys, kung gusto niyo maintindihan paano tayo nilalaro. Yan, para hindi tayo maisahan sa mga nagtali-talinuhan dyan. So, yun po yung summary ng forensic analysis natin sa revocation order ni Securities and Exchange Commission against CETAW na siyang pinanggalingan ng ating mga problema sa pera sa ngayon.